Hello po, ngayon po share ko naman po sa inyo paano po ba mapanatiling healthy at malayo sa pagkakasakit ang ating mga alagang hamster. Ang share ko po sa inyo ngayon ay based po sa aking experience sa pag-aalaga ko po ng hamster kasi nga po matagal na rin po ako nag-aalaga ng hamster at before po ako nag-aalaga ng hamster, siyempre po nagsaliksik rin po ako kung ano po ba ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa pag-aalaga po ng hamster. So, ang pinakauna-una pong kailangan po talaga 'pag nag-aalaga ng hamster ay yung kanilang cage. Siyempre po para po hindi sila makawala at hindi rin po sila mapahamak kung halimbawa may mga iba pa po kayong alagang, hayop sa bahay. So, ang mga cages po ay iba-ibang klase rin po. Iba-iba rin po yung sukat. Depende rin po yung sukat niyan sa alaga niyo pong hamster. Halimbawa po yung alaga niyo pong hamster ay dwarf, 36 by 20 by 20 inches po yung recommended po na sukat niyan. Halimbawa naman po, Syrian, 42 by 20 by 20 po yung kailangan po nilang sukat ng kanilang cage. Inches po yan. So, yung sinabi ko pong sukat, kailangan po yung laman lang po niyan ay hanggang 3 hamster kung hindi naman po nag-aaway. Pero kapag mag-isa lang po, mas maganda po kasi kapag mas marami, minsan nag-aaway-aaway po sila lalo na po pagka Syrian. So, kailangan, halimbawa po nag-aaway-aaway, isa o ng dalawa lang po. Pag nagkakasundo, pwedeng dalawa, tatlo, ganyan po. So, mas malaking cage, mas maganda po para po sa mga hamster. Mas nag enjoy po sila at mas komportable. Nakakapagala-gala po sila ng maganda sa kanilang cage. Pangalawa po ay ang pagbibigay ng pagkain. So, hindi po kailangan i-overfeed yung mga alaga nating hamster. Kailangan din po proper diet at mahalaga rin po ang pagbibigay ng mga fresh na gulay at prutas para po mas healthy po sa kanila. Hindi po yung puro lang dried na mixed seeds, mga ganyan po. Kailangan din po nila ng mga sariwa. So, ako nagbibigay po ako ng 3 beses sa isang linggo ng mga iba't ibang klase ng gulay. So, yung kagaya nitong kinakain ng hamster na malunggay, ayan po ay puwedeng ibigay sa kanila ng araw-araw kung hindi po sila nagsasawa. Pero ako mga 3 times a week lang po ako nagbibigay, 1 beses sa isang araw kasi nagsasawa rin po sila kapagka everyday. Mas maraming nutrisyon naman po kasi makukuha sa mga sariwang gulay at prutas po 'pag iyon po ang binibigay sa mga hamster. So, kailangan lang din po alamin niyo po kung yung tamang mga gulay at mga prutas na puwedeng ipakain sa mga hamster kasi hindi naman po lahat ng klase ng prutas at klase ng gulay ay puwedeng ipakain sa kanila kasi yung iba nakakasama rin po sa kanila, yung iba po nakakalason. So, may mga videos pa ako diyan na mga gulay at prutas na puwede pong ipakain sa mga hamster, yung mga sariwa. At ang pangatlo po ay ang pagpapalit po ng tubig sa water bottle po nila. So, kailangan po everyday po ang pagpapalit po ng tubig sa water bottle nila kahit po yan ay puno pa. So, kailangan itinatapon na po yan, then papalitan po ng bago. Pang-apat po ay yung kanilang lagayan ng pagkain. So, kailangan everyday din po ang paglilinis, paghugas sa kanilang mga lagayan ng pagkain. So, yun po, linisin. At kahit hindi na po lagyan ng sabon, lilinisin lang po ng tubig and then tuyuin at ibalik po ulit sa kanilang cage. At ang panglima po ay ang pagpapalit po ng beddings. So, kailangan po ang beddings po ay napapalitan po yan kapag po yung kulay ay iba na at saka po pag medyo mapanghina. So, wala po yung direkta na 1 beses sa isang linggo, 1 beses sa isang buwan. Basta po nakita nyo na po na medyo madumi na din at medyo may amoy mapanghi, iba na kulay, papalitan nyo na po yan para po hindi rin po magkasakit yung hamster, malayo sa pagkakasakit at hindi rin po titirhan ng maraming bakterya. Pinapasok din po kasi yan ng mga insektong maliliit kapag po na aamoy po nila at nakikita rin po na medyo madumi na yung mga beddings. At ito, isa sa nagkakos kung bakit nai-stress yung mga alagang hamster. Yung hahawakan nyo po sila habang sila ay nagpapahinga or habang sila ay natutulog. So, bawal po yan kasi kapag ginawa nyo yan, nai-stress po yung mga hamster nyo. So, kapag nai-stress yung mga hamster nyo, pwede kayong kagatin, pwede mag-iba yung mood niya, pwede po siyang manghina, manamlay at magkasakit. So, wag nyo po silang hipu-hipuin or gigisingin kapag sila ay nagpapahinga or natutulog. At ang pangwalo po ay kailangan po nila makapag-exercise. So, kailangan po nila ng will para po sila ay makatakbo-takbo at makapag-exercise. So, may mga sukat din po yan. Halimbawa po sa dwarf, ang sukat po na recommended yan, 18 to 30 cm na will. At sa Syrian naman po, kailangan po nila ng 28 to 30 o mas malaki pa po, mas maganda kasi nga po yung mga Syrian hamster ay malalaki po. So, mahalaga rin po yan sa mga hamster natin para makondisyon yung katawan nila at mapanatili po nilang healthy sila.
At ang huli po ay pagkakaroon ng time. So, kailangan everyday mayroon po tayong time sa ating mga alagang hamster para po sila ay hawakan, i-tame. Kasi pagka everyday naman po talagang hinahawakan ng mga hamster, nasasanay po yan sila. Hindi po sila na-stress tuwing hahawakan. Hindi po yung isang beses lang isang linggo or dalawang beses lang sa isang linggo. So, kailangan po talaga everyday po may time po kayo na hinahawakan po sila para po madali rin po silang maturuan at maging maamo. Tsaka hindi rin po sila nga po, yun nga po sinasabi ko na hindi po sila na-stress kapag hinahawakan po sila. So hanggang dito na lang po, hanggang sa muli po nating pagkikita sa aking mga susunod na videos. Maraming maraming salamat po sa panonood.